Kulto ng All Center Agent. Ako si Almira. Nakatira ako sa isang kondo sa Iloilo City. Sa ika-17 palapag ang unit namin. Remote worker ako at panggabi ang aking shift. Kaya madalas akong gising mula alas 10 ng gabi hanggang madaling araw. Nagsimula ang lahat nang dumating ang tag-ulan. Bawat madaling araw, mula alas 2 hanggang alas 4:30, bigla na lang may sumisingaw na amoy sa aking kwarto. Matapang, mapanghi, parang amoy ng nabubulok na laman, nakakayanig ng sikmura. Ang pinaka-weird, kapag sinusubukan kong hanapin ang pinagmumulan ito, nawawala ang amoy. Pag nasa gitna ako ng kwarto, halos mahilo ako sa lakas. Pero pag lumalapit ako sa banyo o kaya sa kusina, wala naman. May dalawang bintana sa kwarto ko, isang malaki at isang makitid. Lagi yung nakabukas dahil mataas naman ang aking palapag. Ang laking gulat ko nang mapansin kong mula sa malaking bintana nagmumula ang amoy. Ang nakikita ko lang sa ibaba ay ang malalawak na bubungan na parang garahe para sa mga kotse. Malayo pang pinakamalapit na gusali, kaya imposibleng may dumarating na amoy mula roon. Akala ko nung una, epekto lang ito ng ulan. Pero lumipas ang mga linggo't buwan, kahit tirik ang araw o tuyo ang panahon, pare-pareho. Alas 2 ng umaga hanggang alas 4:30, sumisingaw ang amoy. At eksaktong paglagpas ng oras na yun, bigla rin itong nawawala. Parang walang nangyari. Isang umaga, bandang alas 10:30, nakahiga ako at nag-scroll sa aking cellphone. Ang housemate ko, na si Clarice, ay nasa kabilang kwarto at gising pa rin dahil pareho kaming panggabi. Ang ibang kasama namin sa unit, lahat ay pang-araw, kaya wala doon. Habang nakahiga ako, may narinig akong mga yabag sa labas ng pintuan ng aking kwarto. Mabigat, mabagal, para naglalakad ng nakayapak. Hindi ko na lamang ito pinansin. Naisip ko na baka si Clarice lang. Pero ilang minuto lang, may tunog na bumungad. Parang may taong pinipigil ang hininga habang tinatakpan ng una ng muka at nagpupumiglas. Malakas, nakakayanig. Galing yun sa kwarto ni Clarice. Kinabahan ako. Hindi ako kumilos. Ilang sandali, may kumatok sa pintuan ng aking kwarto. Si Clarice mismo. Maputla siya at nanginginig. Ang tanong niya, "Almira, okay ka lang ba? Bakit parang may humihingal dito sa loob ng kwarto mo?" Nabigla ako doon. Ang sagot ko sa kanya, "Hindi! Akala ko nga sa kwarto mo nanggagaling yun eh." Nagkatinginan kami at sabay naming narinig. Mula naman sa ibaba ng unit, may kumakaluskos. Para may gumagapang sa kahoy na sahig, pero hindi ganun ang materyales ng aming sahig. Nagsenyasan kami. Tahimik kami nag-double lock ng pintuan. Sa sobrang kaba namin, pakiramdam namin ay parang lumamig ang paligid. Nanginginig ako, pero basang-basa ako ng pawis. Ang tanging sandata ko lamang ay isang paris ng gunting. Pumasok sa isip ko na baka yun na ang huli naming gabi. Habang nakikinig kami sa kadiliman, biglang tumigil lahat ng ingay. Nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkalipas sa 5 minuto, dahan-dahan kaming lumabas para suriin ito. Tahimik ang buong unit. Walang bakas ng tao, walang sirang pinto o kaya bintana. Wala rin kahit anong indikasyon na may ibang nakapasok. Kinabukasan, humingi kami ng kopya ng CCTV footage mula sa admin ng kondo. Nakatutok ang kamera sa hallway kung saan nakaharap ang unit namin. Pero nang suriin, wala ni isang taong dumaan sa pintuan namin ng mga oras na iyon. Mas lalo kaming kinilabutan sa aming nasaksihan. Ilang linggo matapos ang insidenteng yun,
2:30 ng kadaling araw ulit, naamoy ko na naman ang nakakapangilabot na amoy mula sa bintana. Dahil sa sobrang kaba, hindi ko sinira ang ilaw. Doon ko napansin, sa bubungan sa ibaba ng gusali, may nakatayong anino. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit na gusgusin, at nakatingala siya, diretso sa akin. Nakatitig siya ng matagal, hindi gumagalaw, at mula sa taas ng 17 palapag, imposible pero malinaw kong narinig ang kanyang bulong. Buksan mo, papasukin mo ako. Parang biglang nanigas ang buong katawan ko. Sinubukan kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Nang imulat kong muli ang aking mga mata, wala na ang anino. Pero kasabay noon, pumasok sa loob ng kwarto ko ang mas matinding amoy. Mas nakakasulasok. Mula noon, tuwing 2:00 sa madaling araw, lagi kong sinasarado ang bintana. Pero kahit nakapinid na, minsan naamoy ko pa rin. At minsan, sa katahimikan ng gabi, narinig kong pamilyar na yabag na dahan-dahang papalapit sa pintuan ng aking kwarto. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya itong tiisin. Pero isang bagay lang akong sigurado. Hindi ordinaryong amoy ang dumarating tuwing 2:00 ng umaga. Isa yung paalala, isa yung banta. At baka sa susunod, hindi na lang amoy o yabag ang aking maririnig. Ako si Lyra. Gusto ko lang ibahagi ang isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan noong nagko-call center agent pa ako. Taong 2007, sa San Fernando, Pampanga, doon ako na-assign. May sariling gusali ang kumpanya at sa ika-4 na palapag nakapwesto ang aking team. UK account ang hawak namin, kaya graveyard shift. 5:00 ng hapon hanggang 2:00 ng umaga. May patakaran noon. Kung isang palapag lang ang aakyatin o bababain mo, bawal gumamit ng elevator, kaya laging hagdan ang gamit namin. May screen sa production floor na lagi nagpapakita ng mga metrics, kung ilang calls ang waiting, nasasagot o kaya abandoned. Pero bukod sa metrics, doon din nilalagay ang mga announcements. Isang araw, may lumabas na larawan ng isang babae. CSR siya sa kabilang account. Namatay siya dahil sa isang trahedya. May nakaaway ang asawa niya at pinuntahan sila sa bahay. Pinigilan niya ang lalaki, pero siya ang natamaan ng bala. Ilang linggo ring nanatili ang larawan niya dun sa screen. Tila paalala sa lahat. Isang hapon, pumasyal ang asawa ng isa kong teammate para magdala ng pagkain. Habang nakikipagkwentuhan siya, napatingin siya sa screen at nagtanong, "Oh, sino yung babaeng yan? Parang kilala ko yan ah." Naggulat kami. Sinabi namin na yun ay isang CSR na pumanaw. Natulala siya bago nagsalita. Hindi pwede. Hindi pwede. Nakita ko siya kanina sa may hagdan. Umiiyak. Hinahanap si Trixie. Sabi niya, kailangan daw niya magpaliwanag kung bakit di siya nakapasok. Alam ko matagal na nag-resign yung Trixie. Yung Trixie ay ang pangalan ng kanyang trainer. Akala namin nagbibiro lamang ito, pero mariin ang kanyang mukha. Aniya, pinayuhan pa raw niya yung babae na pumunta na lang sa training department. Pagkatapos nun, umakyat na siya at hindi na lumingon pa. Doon na nagsimula ang iba pang mga kakaiba. Sa cafeteria, may empleyado nagsasabi na may babaeng nakatayo lang, nakatitig sa mga kumakain, bago bigla na lamang naglalaho. Sa training room kung saan siya dating naka-assign, walang gustong umupo sa dating station niya. Ang computer doon, laging sira. Ang upuan naman, bigla na lang bumabagsak kahit wala namang gumagalaw nito. Isang trainer parang akong nakakita sa kanya mula sa bintana, nakasilip sa loob ng training room. Parang may hinihintay.
Isang madaling araw, bandang 3:00, nag-overtime kami. Habang nasa production floor ako, napansin kong wala ng tao sa paligid. Nasa pantry na palang lahat. Naiwan na lang akong mag-isa. Tahimik. Ang ilaw, medyo nagpe-flicker. Biglang may narinig akong mga yapak mula sa hagdan. Mabigat, mabagal, paakyat. Naisip ko na baka security guard ito. Pero nang silipin ko, may nakita akong babae na kaputing blouse at itim na slacks na basa ng dugo ang harapan. Maputla ang kanyang mukha. Wala siyang mata. Puro dilim lang. Nakatiti siya sa akin. Umiiyak at paulit-ulit na sinasabi ang, "Sabihin mo kay Casey, hindi ko sinasadya. Kailangan kong magpaliwanag." Napatras ako, nanginginig at halos mahulog mula sa aking inuupuan. Nang pumikit ako at muling dumilat, wala na siya. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako. Totoo, trainee pa lang daw ito nung siya'y mamatay. At si Trixie nga ang kanyang trainer. Hindi raw siya nakabalik para magbigay ng final requirements bago siya tuluyang nawala. At mula noon, tila hindi pa rin siya matahimik. Ilang buwan lang, sinara na ang buong site. Binili raw ng bangko ang gusali. Lumipat ang dating mga empleyado sa Quezon City. Ngayon, tuwing naiisip ko ito, kinikilabutan pa rin ako. Kasi minsan, sa aking panaginip, bumabalik siya. Nakaupo sa kanyang station, umiiyak at humihingi ng tulong. At sa huling panaginip ko, hinarap niya ako at nagsabi ng, "Kung aalis kayo, sino makikinig sa akin?" Mula noon, lagi ko nang iniisip, baka hindi lang sa San Fernando siya naglalagi. Baka nakasunod siya, naghahanap ng makikinig. At hanggang ngayon, naghihintay ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Ako si Mila, bagong empleyado sa isang kilalang paaralan dito sa Karkar, Cebu. Noong Agosto 2025, pangalawang araw ko pa lamang sa aking trabaho na mangyaring isang karanasan na hindi ko talaga makakalimutan habang buhay. Closing time na noon, mga bandang 6:00 ng gabi. Naka-off na ang ilaw sa ilang pasilyo at nagsisimula ng tumahimik ang buong gusali. Bago ako umuwi, naisipan ko dumaan muna sa banyo dahil naiihi ako. Ang problema, nakaharang ang ilang mesa sa daan papunta sa ground floor CR. Kaya wala akong choice kundi umakyat ng second floor at doon na lang gumamit ng banyo. Hindi ko talaga ugaling pumunta sa second floor kasi mas luma at mas tahimik ang bahagi na yun ng gusali. Pero dahil sa tindi ng tawag ng kalikasan, napilitan akong umakyat. Pagpasok ko ng banyo, may nakita akong ilang estudyante. May dalawang nakatayo sa harapan ng salamin, nag-aayos ng kanilang mga buhok, at may ilan din na pumasok sa mga cubicle. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi naman pala ako nag-iisa. Mabuti na lang at may bakanting cubicle. Yung una, malapit sa may pintuan, kaya agad ako doon pumasok. Habang nasa loob, bigla akong nakarinig ng isang himig. Mahina, pero malinaw. Parang haming ng isang kanta na hindi ko kilala. Mabagal, nakakantok, pero nakakapangilabot. Para siyang lalabay na dapat nakaka-relax, pero may kakaibang bigat sa tono na parang galing sa isang lumang plaka. Kinilabutan ako doon. Sinabi ko na lang sa aking sarili na baka isa sa mga estudyante ang umaawit. Pero habang tumatagal, parang lumalapit ang tunog, wala mismo sa katabing cubicle. Nang matapos akong umihi, lumabas ako ng cubicle at nagulat ako. Wala ng tao. Lahat ng cubicle ay bukas at walang kalaman-laman. Ang mga babaeng nakita ko kanina, pati yung mga nasa salamin, puro wala na. Para ba silang naglaho lahat ng sabay-sabay? Kinilabutan ako lalo.
Mabilis kong inugasan ang aking mga kamay. Habang nakatingin ako sa salamin, bigla akong nakita sa reflection na gumalaw ang pintuan ng pangalawang cubicle. Una, dahan-dahan itong bumukas na parang may dahan-dahan nagtutulak mula sa loob. Napatitig ako at biglang binangga ito ng malakas. Parang may nagwawala sa loob. Paulit-ulit. Nandigas ako sa aking kinatatayuan. Halos hindi ako makahinga. Pinilit kong lumingon para makita mismo. At oo, totoo, hindi ito imahinasyon lang. Umaalog ang pintuan na para bang may gustong makalabas. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Binilisan ko ang pagbukas ng gripo. Hindi ko na halos pinatuyo ang mga kamay ko at tumakbo palabas ng banyo. Mabuti na lang at walang pintuan ng mismong pasukan ng CR, kundi isang mahabang pader lang na nakaharang. Kung hindi, baka mas lalo akong natrap. Pagkalabas ko, halos wala ng tao sa hallway. Ang library sa tapat ng CR ay nakasarado na at ilan na lang ang naglalakad sa pasilyo. Napakadilim ng paligid at ramdam ko ang malamig na hangin na parang dumampi mula mismo sa loob ng banyo. Kinabukasan, bumalik na sa normal ng ground floor CR. Doon na ako ulit gumagamit. Sinabi ko sa ilang kasamahan ko ang mga nangyari sa akin. Pero ngumiti lang sila at nagsabi ng, "Ay, sa pangalawang cubicle ka ba pumunta? Normal na yun dito." Nanlamig ako. Tinanong ko kung ano ibig nilang sabihin. Kinuwento nila na dati raw, may isang estudyante na laging gumagamit ng pangalawang cubicle sa parehong banyo. Mahilig daw itong kumanta habang nakaupo doon. Hanggang isang araw, natagpong wala ng buhay ito sa loob. Nakabiting gamit ang sarili niyang necktie. Mula noon, lahat ng pangalawang cubicle sa gusali nagkakaroon na ng problema. Sa second floor, binabalibag ang pinto. Sa ground floor naman, natatanggal ang mismong pinto na para bang sinira ng paresahan. Sabi nila, ang multo ng estudyante raw ay ayaw na ayaw kapag hindi siya pinapansin. At lalo siyang nagpaparamdam kapag may bagong empleyado o estudyante. Para bang sinusubukan niyang ipaalala na nandyan pa siya. Ilang linggo matapos ang insidenteng iyon, dumaan ako ulit sa second floor papuntang records room. Hindi ako pumasok ng banyo. Pero habang dumadaan ako sa hallway, bigla kong narinig ang parehong humming mula sa loob. Mabagal, malungkot, at unti-unting lumalakas hanggang parang naging iyak. At mula sa siwang ng pintuan ng banyo, nakita kong gumagalaw na naman ang pintuan ng pangalawang cubicle. Mabagal itong bumukas, at sa loob, isang aninong nakalawit, nakabitin, at unti-unting lumalabas ang dila, nakapikit ang mata, pero nakangiti. Tumakbo ko nang hindi lumilingon, at mula noon, hindi ko na muling nilapitan pa ang banyo sa second floor. Hanggang ngayon, tuwing sumasapit ng alas 6 ng gabi, sinisigurado ko na wala na ako sa gusaling iyon. Dahil baka sa susunod, hindi lang pintuan ang bumukas. Baka ako ay isama niya na sa loob. Part 2 ng vintage items na naman merong may kasama. Here's part 2 already. Here's the story. Nung nagtithesis ako, I needed specific prop which is a chandelier. But hindi yun yung star of our talk ngayon, which is this one. With a bulol. Bulol are, a quick history lang, bulol are used as a guardian sa crop and para siyang lucky charm for a good harvest as well. So when I got this, sinakay namin sa sasakyan and everything, bumabiyahe na kami pa uwi. Yung kapatid ko bigla nagsabi, baka na makakabili mo ng mga antik-antik na yan, may mga dala tayong ano dyan ha. Nasabi ko pa, sabi ko, di yan, wala yan. So tumagal-tagal yung biyahe namin. Unti-unti, I feel so heavy sa loob ng sasakyan.
meron na akong kami kasama dun sa loob ng sasakyan. And this time, it's not only me who's feeling it, pati yung kapatid ko, nararamdaman niya na parang heavy na yung atmosphere sa loob ng sasakyan namin. I started seeing already yung spirit ng bulbul. Ang common descriptions sa spirit nila ay black shadow, tall, human-like figure. That's exactly what I see sa backseat nung car namin. Sabi ko doon sa kapatid ko, meron tayong kasama. Sabi ko, iba na yung pakiramdam ko, meron talaga tayong kasama na. The entire ride was fine, but it was really, really heavy. Kasi every time before na nakikita ko to, nakikita ko siya sa holding area namin. Nakikita ko yung anito. I can see him either nakaupo sa tabi nito or nakatayo sa tabi nito kung saan ko siya inilalagay before. Ngayon, nung inuwi ko na siya, first night was fine. Walang gaanong gana. Pagtayo ko ng kama ko at pagbaba ko, nakita ko yung shadow figure nakatayo at the middle of our sala. Looking at me. Wala siya sinasabi pero nakatingin na siya sa akin. It is true, yung mga napapanood ko before, na yung mga nagkokolekta ng mga bulol, yung mga nakikita nila sa gabi, yung mga tumatakbo na shadow figure, it's true. Kasi it happened to me, and I felt it, and not only me. Na meron talagang kasama minsan, ang mga vintage items, lalo na mga figure, full figure, kahit dolls. Remember guys, hindi ako nananakot, so be careful. I'll tell you more of horror stories next time. Kita tayo.